lang sa camera, smile ka lang. 1 minute lang tayo, pag-share lang natin yung link sa lahat ng pwede natin sharean, ma'am. Then, okay na tayo. Ayan, ma'am. Live na tayo, ma'am.
Okay, okay. Thank you so much. Ayan na nga, no, we are live. So, ayan po, no. Good evening po sa lahat. And once again, this is your Tito Tagapayo, and we have a very special topic episode tonight sa ating program na Tito Tagapayo Live Podcast. And with me, I have another special guest. Pero bago natin siya i-introduce mabuti, I just want to thank everyone for supporting the episode 1 and episode 2 sa ating mga special guests. Shout out si Ma'am Jenny is watching right now, and also yung last nating um, guest, which is si Ma'am Hazelmel. Thank you so much. And right now, another special guest po ang magkakaroon ng ating sharing para sa ating special topic tonight. So ano ba ang ating special topic tonight? So our special topic tonight is about financial planning to all parents out there, to all families out there, kung saan meron silang sabihin na po natin na children with special needs. So sobrang napakalapit po sa puso sa akin ng topic na to because I am a parent with a child with special needs. So ako din po ay sobrang matututo for sure dito sa ating gabing na ito na kung saan mapag-uusapan paano nga ba natin ito maiisip na gawa ng iba't ibang mga plano at higit sa lahat mga bagay na kailangan nating maunawaan. So I just want to shout out before I introduce our guest, Ma'am Valerie Ramos. Hello, Ma'am Valerie, and also sa lahat po ng nanonood ngayon. So I think it's time to introduce me, my guest. So I want to shout out the following: Ma'am Cecilia Arevalo. Hello. So ang dami na pong nanonood ngayon. Sir Rain Sabino. Hello, bro. Kamusta ka na? UM Erlene Gutierrez. And we have also Ma'am Ate Amabel Cunanan. Hello. Justin Marasigan once again is there. Girly Adolfo. Hello, Ma'am Girly. Kumpare ko si Sir Donald Danan. Hello bro, kamusta ka na? Sana makapasok ka na. Miss ka na namin. And Sir John Albert Florin. And we have also Ma'am Jairi Joy Pontongan. So hello po sa inyo lahat. You sit back and relax, and you can share also the link of this live para po marami po lalo ang matuto. So I do hope lahat po kayo ay nakatutok ngayong gabi, at once again, magkaroon po tayo ng learnings. And yes, Ma'am Jenny Manuel, more episodes. Yes, for sure, marami po tayong episodes. So, hindi ko na papatagalin pa. I will be now introducing my special guest for tonight. So let me have medyo mahaba-haba po ang credentials ng ating special guest. So I hope lahat po i-take advantage si Ma'am Sheila. Napakaganda rin po nating special guest. Parang pang Miss Universe po ang kanyang beauty. At hindi po kayo nanonood ng Miss Universe. No? Isa po ang Tito Tagapayo live podcast po ito. So our guest is a financial advisor and manager candidate coded July 2018 under the Sun Life of Canada, Philippines. She is a registered nurse and a specialized in critical care, work in Chinese General Hospital and Medical Center ICU department. Former head instructional manager, Department of Education, New Era University, Tandang Sora Chapter, Alternative Learning System, Unit Manager at FSD, Auto Insurance Services, Health Benefit Consultant at Maxicare Philippines, and the most important role, she is a mother to Pompey, her son. Let us all welcome Ma'am Sheila De Guzman. Palakpakan naman po natin. Hello, Ma'am Sheila! Hello, hello. Good evening to all. Sobrang haba naman ng Mm-mm. introduction sa akin ni Coach, di ba? So, ayun. Good evening, everyone. Tuwang-tuwa ako na nandito ako ngayon. So, sana makapag-share ako ng mga same experience kasi yun nga, sabi ni Coach, no? Yung son ko din has special needs. No? So, he was diagnosed, share ko lang, he was diagnosed when he was only 3. And then, ngayon, 11 years old na siya. So,
ayun, di ba? Medyo na-frustrate ako talaga nung umpisa because nung na-diagnose siya, sabi ko, nurse pa naman din ako, tapos hindi ko na-detect. No? Siguro, partly denial or what. So, ayun, ang condition ng son ko is nasa spectrum din sa ASD. So, ayun, you can hear him. Naririnig ko. Katabi ko siya ngayon while doing this podcast. So, sana stay kayo and kung may mga insights kayo, share nyo rin sa amin kasi ganun tayo mga parents with special needs. Tulungan lang. Tayo-tayo lang nakakaintindi sa isa't isa. And for the advisors na nandito, ito rin yung magandang way din para mas maintindihan nyo kung paano natin i-present yung mga sarili natin at paano natin matutulungan ng ating mga clients din to do financial planning dahil kailangan to ng mga special needs families. Diba, sir? Sir Yes. Coach? Yes, thank you so much for telling all of those no very very important na malaman at matutunan ng lahat ng nanonood dito na syempre we need to accept no. Para sa akin ang pinaka natandaan ko dito in the acceptance time na na diagnose yung anak ko last year, that was February, and take note Ma'am Sheila, birthday ko pa. Meron akong love Oh, letter sa doktor na nag-diagnose. Isa developmental pedia. Shout out kay Doktora Eusebio sa Manila, no, yung St. Luke's, sa St. Luke's po siya. And Zoom lang niya po nakausap yung anak ko last year, 2022. And wow, after how many days, no, ng, I think, hindi naman umabot ng more than a week, is lumabas na nga yung sulat and diagnosed talaga yung anak ko ng autism spectrum, yeah po, ng ASD. So, it's very heartbreaking. Siyempre po, firstborn ko really. po ang aking anak ko. And I will really, ano talaga, na 1 week ko din dinaing talaga. Pero, sabi nga nila, nandyan na yan. And higit sa lahat, para sa akin, look at the brighter side or look at the side na binigay sa iyo yan ni Lord as a blessing. It is because maalagaan mo. And really, Tama. ang dami pong biyayang binigay sa amin ng aking Carl, no, my baby Carl Pogi na natutulog na ngayon dahil kanina Wow. napagod siyang maglaro doon sa kanyang mga lolo't lola sa New San Jose de Nulopian, Bataan, together with kanyang pinsan na si Ulap, no? So, Ma'am Sheila, ikaw, kailan na-diagnose yung anak mo and what happened there nung nagkaroon ng gano'n? And let's start from the beginning. Ano ba yung mga napansin mo sa iyong anak, no, na you think is something that you need to consult the doctor? Yes, actually, dahil siguro pag ganong sobrang lapit mo, hindi mo agad mapapansin. Or siguro, partly nga, in denial ka or what. So, lagi kong sinasabi kasi, boy, to, late talker to, ganyan yung sinasabi ko. So, napapansin ko rin may mga tiptoeing siya, yung pag nag-walk siya, tiptoe. Tapos, pag tinatawag mo siya, hindi ka niya papansinin. Pag tinawag mo yung name niya, hindi siya lilingon or what. Ganyan. Until such time na nag-consult na kami dun sa pediatrician niya. And the pediatrician naman is nagsabi siya na mag-consult ng developmental pedia. So, at that time, yung developmental pedia, shout out din to Dr. Elizabeth Gotan. Doon siya sa Chinese Gen. So, naka-discount pa ako ng konti. Konting-konti, di ba? Naka-discount pa ako ng konti. Pero, ayun nga rin yung isa sa i-discuss natin mamaya, paano ba yung mga cost ng kasi it comes with a cost din talaga. So yung what happened to my son before, nung nalaman namin na ASD siya, that's the time I resigned sa work ko as a nurse dun sa Chinese General Hospital. So kasi gusto ko talaga na tumutok dun sa care for him. Mahirap kasi hindi natin mababalik yung oras eh. Blessing Totoo in yan. disguise, blessing in disguise, kaya ako naman nahanap yung sunlight is because of my son. So habang naghihintay ako dun sa school, habang nasa SPED siya, meron sa akin lumapit na, ganun din, bali siya yung manager ko, si Ma'am Ethel. Siya yung manager ko, nirecruit niya ako to join Sun Life. So, habang nag-aantay-antay sa school, alam mo na, wala namang ginagawa. Ganyan. And at that time,
coach, sa totoo lang, medyo nasa point na ako na medyo nade-depress na ako. Alam mo yun, kasi Mhm. before I used to work, kumbaga sanay na akong mag-work tapos Mhm. biglang nawalan ako ng work. Medyo ano rin yun depressing yun. Mhm. Siguro yung mga ibang mga babae dyan na mga advice ng mga mommies out there, marami ka makaka-relate sa akin na yung excessive confinement sa bahay, tapos yung akala mo na parang wala kang purpose, yung ganyan. Mhm. So, dumating ako sa point na gano'n na sobrang lungkot ko dahil parang gano'n na lang yung buhay ko, parang umaga, gabi, ganyan. Puro gano'n na lang, parang cycle lang. And then when I joined Sun Life, at least nagkaroon ako ng purpose. And at the same time, Mhm. may time ako with my son. Sobrang saya lang. Mhm. So, Yun. so ayun no, Mm-mm. you said no some of the things na siguro para sa mga parents din out there, we don't call it symptoms, we call it red flags if I'm not mistaken. I still remember that red Mm-mm. flags. Pag sinabi po kasi nating red flags, ang ibig sabihin nun is yung bata is una lacking of attention. Pag yung anak niyo po tinatawag nyo, hindi po lumilingon, tinatawag nyo sa pangalan, hindi lumilingon, it's a red flag. Mm-mm. Pag yung anak nyo Yes. po, hindi marunong magturo, for example, gusto ko nun, gusto ko nito, gusto ko niyan, hindi niya kayang ituro, pero ang gagawin niya, hahawakan niya yung kamay nyo, at idadali niya po yung kamay niyo doon sa gusto niyo makuha. For example, gusto niyo makuha yung tinapay niya, yung bottle niya, or other things, it's a red flag also. Nabanggit na ni Mm-mm. Ma'am Sheila kanina yung tiptoe, pag naglalakad, nakatingkayad. Also yun. Flapping of hands. Pag Yes, gumagano po yes. yung kanay nyo, steam daw po yung tawag doon, is it's also a red flag. Yung anak ko, nung 2 years old siya, mahilig siya nagbubukas sara ng cabinet. At first, syempre, natutuwa ka kasi ang cute, di ba? Pero yun pala is a red flag. Repetitive actions. It's also a red flag. And kung di ako nagkakamali, yung mga tantrums. Grabe po yung tantrums nila, lalo na paggabi. Yung anak ko talaga biglang Totoo. mawawala yan. Pagka yan, napakadami po natin viewers na. We are already 26,000 po ang nanonood. Wow, ang So dami. far po, ganito po yung pinakamaraming nanonood ngayon. And I think yung mga parents na to can relate. So, tune in pa po. Marami pa po kayong malalaman. So, ayun po yung mga ilan sa mga red flags and also picky eater. Napaka-picky eater po nila. So, ikaw Ma'am Sheila, may dadagdag ka pa na sa tingin mo, napansin mo doon or napapansin mo ngayon doon sa mga batang may autism? Sa autism kasi, sobrang kaya nga tinawag siya na spectrum, di ba? Kasi very wide, from mild to moderate to severe. So, pero the truth is, yung disability itself, wide ang coverage niya. So, yung autism is just one of the few dun sa developmental na disability. But, gusto ko rin i-share na ang special needs children, hindi lang siya limited to the autism itself. So, share ko lang ang source ko dito is yung Magna Carta or yung pinaka batas sa Pilipinas, kung paano nila define yung disability. So, maraming kinds of disability at hindi lang siya for children. Actually, there are 7 categories na matatawag pag sinabi na disability. One is psychosocial ability. Disability, I mean. So, kapag psychosocial, ito yung mga may konting connection sa psycho or sa social na rin ng isang tao. So, dito, dahil may ganun siyang disability, it limits the person's ability to yung interact with other people. So, from the outside, pag tinignan mo siya, parang, mukha naman siyang normal. Pero yung, pag tinignan mo lang, para lang siyang okay. Pero may tendency siya to display an antisocial behavior. So, isa yun sa disability. Actually, nung isang beses, nasa grocery ako, share ko lang. Yung cashier, kasi ganyan nga kasi sa Pilipinas, parang hindi ganun ka-open yung isip ng mga tao. Sabi niya, antisocial ka, tapos may discount ka sa grocery. Yung parang sabi niya ganun. So, Mm-mm. ako naman, siyempre pakilamerang lang ako, di ba? So, sabi ko, Mm-mm. kasama yan sa disability and wag mo i-mock, sabi ko sa kanya, sa cashier. Sabi ko, dapat hindi ka ganyan, sabi ko sa kanya. So, minsan,
nagiging katatawanan yung mga taong may antisocial disability. But the Mhm. truth is, kailangan nila ng help eh. Kailangan na maintindihan sila kasi it's a it's a disease, it's an illness, hindi natin pwedeng i-mock or ganyanin. Actually, yung Magna Carta for the PWD, it's a law na talagang ini-enforce dapat na hindi gagawin yun sa mga ganong disabled. Kasi hindi nga siya makapag-interact, hindi nga siya maging sociable dahil may problem siya. Another disability is yung caused by a chronic illness. So, yun, yung mga example ko na lang dun, let's say, for example, diabetic, di ba? Complication niya is pwede siyang mabulag. So, another disability rin yun. And then, let's say, for example, na stroke. Dahil na stroke, limited na, pwedeng kalahati ng katawan, matay na, or paralyzed na. So, that's another disability. And the third one is yung learning disability. So, ito yung mga nagkakaroon siya ng difficulty in comprehension, to retain information, usually nade-detect ko sa school. Ito yung mga parang sinasakala nila slow learner or what, but this is called learning disability. So, ayun. Then, the fourth one, actually seven to coach. The fourth one is the mental disability. Ito naman yung may mga Down syndrome, o kaya may mga bipolar disorder, o kaya yung mga post-traumatic stress disorder, yung mga nag-suffer sila ng traumatic na experience and then nagkaroon sila ng mental illness. So, ganun din yung schizophrenia, no? If you know that schizophrenia. And then yung the fifth one is yung visual. So, yung visual disability naman is naririnig niyo yung anak ko. So, Mm-mm. ayan yung Cute niya. tumatawa ko. So, the fifth one is the visual naman, di ba? So, it is considered din na Ayan, hello? Okay. So si Ma'am Sheila ay medyo na-out saglit. Pero I just want to, while waiting kay Ma'am Sheila, let us shout out first si SM Tish Palmones. Hello SM. SM Teng, kamusta ka na? And shout out sa aking mga kaibigan sa New San Jose. We have Don Chris Santos, we have Levi Noceda, we have Erickson Sadsad. Hello mga pare, kamusta kayo? Thank you so much sa pag-listen. And we also have, ayan, habang pumapasok, ayan na po. So, yan. Hello, Ma'am Sheila. Ayan. Wait lang po naman ikaw mag-open camera and mag-unmute. Well, anyway, once again, thank you so much sa pagpanonood and higit sa lahat, standby pa po. We have also my new mentee po si Ma'am Marilyn Lion Dioso, professor po sa Western Mindanao University. Hello, Ma'am Marilyn. Thank you so much for listening. And si Ma'am Raquel Ostero. Good evening, good evening. Hi, Ma'am Sheila, as you are saying, medyo nakat na ayun po yung yung, linya kanina. sorry, It's okay. sorry. It's okay. It's okay. So, ayun. So, going back yun. Yung the fifth na disability naman is yung visual. So, kino-consider ito na ganun. Kapag ka yung visual disability can no longer be corrected. That means, pag nakakakita pa naman clearly, wearing eyeglasses, not yet visually impaired yun. So, yun, automatic yun yung mga blind dyan, kasama yan sa visual disability. And then, sa ngayon yung latest na narinig ko, kapag ka ang vision mo, di ba ang normal vision natin is 20/20. Kapag ang vision mo is 20/70 for your eyes, so, ayun, considered na disability na yun. Or kapag yung grade nung salamin mo is nasa 350 and above, visual disability na rin yun. So, the sixth one naman is the orthopedic. So, it is something na interferes with the ability of the joints, muscles, limbs to function normally. So ito yung mga may cerebral palsy or yung mga may polio or yung mga
na-stroke tapos yung kalahati ng katawan, paralyzed, ganyan. Yun yung mga orthopedic na disability. And the seventh naman, and the last one, na type ng disability is yung communication disability. So ito naman yung mga may hearing impairment or yung may mga complete siya, pwedeng partial, pwedeng complete loss of hearing, and then yung speech and language impairment din. Yung mga mute. So ayun yung 7 na disability. So, maraming families din talaga yung affected ng mga ganitong disability, no? So, for our children, yung anak ko, yung anak mo din, na nag-fall sila sa ASD, dun sila sa developmental or sa learning disability. Yun siya. Okay. Thank you so much, no, Ma'am Sheila. Mas maging maliwanag, no. You mentioned the 7 disabilities na meron ang iba't iba, no, na pwedeng magkaroon ng mga tao. Kaya nga po, di ba po, yung pong meron pong tinatawag na PWD o Persons with Disability, and nabanggit mo rin kanina na totoo din po, no, antisocial, hindi po dapat, no, na minamock, ginajudge yung mga tao na gumagamit ng discount card, kasi di naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nilang hirap eh. Napakahirap po. Yes, totoo yun, Ma'am Marilyn, categories of special needs. So napakahirap po ng katulad nun, no, ng bulag, no, hindi po nila nakikita ang kagandahan ng mundo, and imamak pa natin sa kanila sa napakaliit na discount na kung tutuusin, no, hindi naman pantay-pantay din na bibigay at na-implement ang mga discount na to sa iba't ibang business center or mga tindahan, no. So, Ma'am Sheila, now since sabi nga natin, no, we will be talking about the preparations, no, not just acceptance. Now that we know that these 7 categories or different disabilities, so if wag naman sana, no, those sa mga nanonood ngayon at mapapanood dito, ano yung maipapayo natin doon sa mga parents o sa may mga pamilya na merong ganitong children with special needs or even family members with disabilities? So, sa akin kasi, ang pinaka-important na parang pinaka-first step para sa akin is finding your own community. Actually, sobrang helpful nun. Kasi, sabi ko nga, katulad ng kunento ko sa'yo, di ba? Hindi open ang mga tao. Hindi, medyo sarado yung isip nila. Minsan pagtatawanan nila or something. So, yung mga parents who are living through the similar circumstances can provide emotional support. And pwede rin silang maging source ng wealth of information. So, kung meron kang masasalihan na community, kung saan nakaka-relate kayo, you have similar situation, mas maganda. Kasi sobrang nakakatulong siya. So, it is the most capable way of directing people. Kumbaga, yung mga members dun sa sasalihan mo na support group could already have solved the exact problem you're facing. Kung problema ko ngayon, bladder training ng anak ko, paano ko siya iti-train para magpunta sa CR or what. So, some parents na nandun sa group na yun, na-encounter na nila yun, na overcome na nila yun, pwede ka nilang matulungan. So, that's the first step for me. And as for me naman, ang sinalihan ko, yung example ko lang para may tips ako sa iba dito. I think ikaw, Coach, is member ka na rin ng ASP, no? Yung Autism Society of the Philippines. And then, sa Facebook, napakadami. Kung ano yung disability ng child mo or what, ganyan. Hanapin mo lang sa Facebook, i-search mo yung mga groups. And then you can join them. Tapos may mga sasagutan ka lang kung ano yung mga information ng child mo or what. Tapos doon, sobrang dami mo nang makikitang support. Actually, ang babait niya kasi syempre, nakaka-relate kayo sa isa't isa. Minsan nga kapag may nangangailangan pa ng financial needs, magugulat ka, magtutulong-tulungan pa sila para ma-support ka eh. Or even minsan makikita ka nakaka-touch din yung mga magbo-birthday tapos medyo birthday ng bata tapos gusto nang tumulong ng lahat, mapasaya yung bata na may birthday. Nakakatuwa lang kasi parang nakaka-relate kayo to each other. So that's the first step for me. Ikaw, sir, anong mga
organization or mga community ang sinalihan? Actually, madami rin, no? Totoo yan, Ma'am Sheila, no? Kasi sabi nga nila, go to the place or go to the people where you belong. So ibig sabihin ng where you belong, it is where you are accepted. So it's where you are magkakaroon ka ng it's either contribution and also sharing. So ibig sabihin, nung nagkaroon po kami, first siyempre doon sa school na yon, talagang we mingle with those parents na kapareho namin. Then we seek we give we share also values by being so open to them na kung sila yung pareho namin or kaya naman matagal na sila doon, then we seek wisdom or ask questions. Kasi para sa akin, yun yung tama yung sinabi mo Ma'am Sheila. The first step is kailangan, syempre, is the acceptance, and then the second will be yung seeking answers, no? Kasi marami kang question na gumugulo sa isip mo and hindi kayang sagutin lahat yan ng even ng single lang na tao like doktor, 'di ba? So when you have different people na pareho ng sitwasyon mo, mas na nauunawaan mo ngayon kung nasaan ka bang sitwasyon. So yun din yun, Ma'am Sheila, very helpful yan, no? Community. Para din po sa akin o sa lahat ng nanonood dito, sana nakikita natin yung totoong purpose ng social media. Para sa akin, ang totoong purpose ng social media is not just to flex, no? The things that you experience, how beautiful you are, how good is the life. I-share mo yan, positive vibes. Pero other than that, for me, social media is for connection, communication, and also education. Pag ginamit po natin sa tamang paraan ng social media, promise, ang dami pong value and higit sa lahat, free siya. Sabi nga, nung nagkaroon ng social media, lahat ng informasyon halos nandun na. All you have to do is to filter and validate kung tama itong mga informasyon na to. So Ma'am Sheila, thank you so much. No? After we have to join communities, what do you think are the other things that we should do? Especially sa mga parents na nakikinig ngayon. And we have here si Ma'am Krisha De Leon. I have cousin na sa amin na nakatira na may Down syndrome po. Thanks sa podcast po na ito. Very helpful. You're welcome, Ma'am Krisha, and shout out sa'yo. So, Ma'am Sheila, again, what do you think is the next step after we join communities? So yun nga yung step 1, di ba? Finding your community. The next step that you have to do is to assess your financial situation. So most people kasi need to adjust to the level of expenses required to care for the children with special needs. Ang unang-una talaga sa lahat yan is to set a realistic talaga dapat na assessment kung ano yung current situation. So, para magawa mo yan, meron akong 3 questions na dapat na simulan yung sagutin at hanapan ng sagot. So, ano tong 3 questions na to? First one is, do you have assets to pay for your child's expenses? Expenses, big word, di ba? So, yung expenses, actually, napakadami yun. So, nabanggit ko na kanina, unang-una, yung diagnosis pa lang. Pag madadiagnose yung anak mo, you have to consult for our children, yung ASD, developmental pedia yung pinaka expert na makakapag-diagnose nun. So, developmental pedia, para sa kaalaman ng lahat, yes, may libre. Sa PGH, merong libre dyan. Pero alam nyo, bago kayo ilista or masalang yung anak niyo, it will take a year bago kayo masalang from the time na nagpalista kayo. After a year pa almost, pinakamaaga na yung half a year na may schedule ka. Ganun kahirap. So, saan ka naman susunod? Sa private, di ba? Ngayon, ang cost ng developmental pedia sa private, cost na around 5,000 to 10,000. Ganun kamahal. Ang mahal, di ba? Comes with the cost talaga. And then, yung mga therapy. So, may iba-iba yung therapy. May occupational therapy, may behavioral therapy, may physical therapy para sa mga may disability na physical. And meron ding mga speech therapy. Then, meron din tayong SPED. So, sa mga therapies pa lang,
Di ko sure kung tama pa ang aking pagkakaalala, pero kung tama yung range na masasabi ko, ang therapy is nasa around 800 to 1,500 per session o 1 hour. Tama ba ako dun, Coach? Tama yun, no? Nasa OT ang aking anak ngayon, occupational therapy, and we are paying 900 pesos per hour. So per hour pa yon. And normally 2 to 3 times a week po yung session. And right now, Oo. nasa Play Matters po siya sa Lubao. Shout out po kay Ma'am Charo, no? And also sa kanyang OT po ng aking anak, si Teacher Joma. Thank you so much for taking good care of my son, Carl. And totoo po yun, no? Kaya yan din po yung isa. Please lang po, no? Una sa lahat, yung pong sinabi ni Ma'am Sheila that you know your expenses and have a real makatotohanan. So ibig sabihin ng makatotohanan, syempre po, we want the best for our kids. Pero kung hindi pa po natin kaya, then kailangan po natin talagang pag-aralang mabuti coming from pre-sources. No, madami po. Actually, yung isa ko nga pong kaibigan, no, co-teacher ko din po, no, shout out sa iyo si Sir Eris Barugsay. Talagang gumawa po siya ng mga special modules sa mga can't afford na parang pantulong sa parent support para sa mga magulang na hindi po kaya ipa-therapy yung mga anak. So, yun nga lang talaga, right now, sasabihin ko din na talagang, hindi ko sasabihin libre lahat. Wala naman pong ganun eh. Di ba nga Mm-mm. po, public school, public hospital, public vehicle, wala naman po libre ngayon sa panahon ngayon. And anak nyo po yan. Bakit po natin siya titipirin? Di ba po? Yan din po yung isa ko ding mapapayo sa lahat ng magulang. Ginusto po nating magkaanak, siguro naman, ala naman po aksidente, no? Di po ako naniniwala doon. So, ginusto po nating magkaanak, panindigan po natin ang pagiging magulang. Yan na naman po yung payo ko. So, ah ikaw, Ma'am Sheila, no? Sa tingin mo, ah ano ba yung ilan sa mga pwedeng gawin din ng iba nating mga magulang na hindi kayang ipa-therapy yung kanilang mga anak? Ayun, actually ako, nung una na-diagnose yung anak ko, so ang therapy na binigay sa kanya is 3 times a week din. So, sobrang, ano nga, di ba, sobrang parang ang hirap din. So, that time, ginawa ko, meron ka rin naman kasing pwedeng kumuha ng support nga rin sa iba, like sa government. No? Yung out of the 3 sessions, yung isang session doon, kinuha ko sa government, sa Jose Reyes, sa JRRMC. So, ang ganda rin doon kasi training ground siya. So, ang magte-therapy din, mga license din, and mga registered OT rin. And kaya lang, limited nga talaga. So, kung sa private, nasa 800 to 1,500 per session, that time kami, 120 lang per session. Pero that's good for only 10 sessions lang. After the 10 sessions, meron silang tinatawag na therapy break. Kasi nga, mahirap din naman na ikaw nang ikaw lang. Siyempre, to give chance din naman sa iba, may therapy break. Pero at least 10 sessions pa rin yan. Nasa kung 900 per session, di nakatipid din ako ng mga 9,000. So, ayun lang, being resourceful. No? Kasi ang daming needs ng anak na, mga bata, no? Even sa consultation, sabi ko kanina, nasa 5,000 to 10,000. At yung consultation na yan, hindi lang isang beses. After 6 months, after 1 year, meron pang mga follow-ups yan. At saka doon, ina-assess nila kung paano nga, kung ano na yung progress, ano na yung nangyari dun sa bata. So, talagang tuloy-tuloy talaga yung mga consultation. Ganon din yung therapy. Kung nag-start ka sa 3 times a week, next time, mga 2 times ka na, tapos until such time na medyo stable na, once a week na lang. So, ako yung anak ko ngayon, nasa 1 to 2 times a week. Ganon siya. So, mostly once a week. So, yun. So, ano pa yung ibang expenses, no? Hindi pa tapos talaga yung expenses, ang haba. No? Ano pa yung ibang expenses? Meron ding special education. No? Kasi nga, dahil may special needs siya, special din ang education niya. Hindi natin sila pwedeng ihalo sa regular school. Hindi natin pwedeng ipilit. Kasi,
kawawa rin yung anak natin, yung mga bata, kawawa rin sila kung ipipilit natin sa regular. Kung hindi naman nila kaya, lalo kung may mga learning disability. No? Ang mahal din ng SPED, no? sa totoo lang. Ewan ko kung nag-SPED na si Carl, no, sir. Ay, hindi Pero ang pa. Wala pa siya. Next pa namin is speech therapy, Ma'am Sheila. so Mm. brace yourself, sir. Kasi ang SPED ay nasa around, kung magkano yung private, sa private, i-times 3 mo yung tuition fee. Mhm. So, kung ang tuition fee, kung wari dun sa isang public school is 30,000, 90,000 to 150,000 meron. Kasi Mm. alam mo talaga, kung saan ako naghanap ng mga school, kung saan bagay yung ano ko. So, nasa ganun yung tuition, 70,000, 90,000, 100,000. Sobrang bigat din nun. Di ba? Bukod Totoo pa yung yan. therapy na weekly. Tapos ito pa, syempre, mga bata yan, di ba? May basic needs pa sila, di ba? And wants. Pero yung basic needs and wants nila, hindi lang nagiging basic. Actually, special din. So, example na lang, may mga bata na special na pag naalala lang bigla pumitik sa isip nila si Jollibee, Jollibee dapat yan. At pag hindi mo pinag-Jollibee, iiyak yan, magta-tantrums yan. So, isa pa yun sa dagdag gastos. Tapos kapag may mga toys sila na gusto, hindi talaga sila papayag na hindi mo bibili. Talagang manlalamig yung manlalamig ang mga kamay mo pag nasa mall kasi parang Mm. kung ano yung mga tipuan niyang kunin, hindi mo pwedeng hindi pagbigyan. Mm. Diba? Yun yung expenses. So, ayun yung unang tanong. Nasa unang tanong pa lang tayo. Ang unang tanong is, do you have assets to pay for your child's expenses? So, ayan, kailangan umpisahan nyo na yung sagutin at tanongin sa sarili nyo. No? And then the next question is, do you have debts to manage? May mga utang ba? Especially those with high yield interest. No? Kasi ang utang, especially the bad debts, no? Yung mga masasamang utang na yan, nakakasagabal sa ating mga financial goals. Kapag may utang ka, parating pa lang yung sweldo mo or yung income mo, iniisip mo na kung saan mapupunta. So, hindi mo na alam paano pa yung gastusin mo sa anak mo. So, ayun dapat yung inuumpisahan mo ng ayusin at intindihin. So, consolidate mo na yung mga utang mo, ihiwalay mo na yung good at bad, at tanggalin mo na yung iba, tapusin mo na. So, isa yun sa pangalawang question. And the third question is, can you scale back on other spending to make room for the new cost? Kasi di ba ang dami mong dagdag na gastos, may consultation, may therapy, may spend and all, di ba? So, asan ka ba dapat mag-cut? Saan ka dapat, ano yung mga pwedeng bawasan? Kunwari, halimbawa, ang bill mo sa kuryente is nasa 10,000, so siguro medyo hindi ka na muna mag-aircon, yung mga ganyan. So, para lang maganda, masagot mo tong tatlong questions na to, dahil pag nasagot mo siya, doon ka na lang magkakaroon ng idea or solid foundation para ma-build mo yung plan mo. Kaya yun ang step 2. Step 1 is to finding your community. And the next one is assess your financial situation. And para ma-assess mo yung financial situation mo, you have to answer the 3 questions na yun. So, ikaw, Sir Okay. Coach. Very well Oh, said, no, Ma'am Sheila. Sometimes kasi sa ating mga Pilipino, parang minsan kasi alam nyo, ang napansin ko lang, no, medyo ano pa tayo, no, sabi nga nila dun sa isang commercial, sa dami ng mga health opinions, nalilito ka kung ano ba susundin mo ang totoo. Meron yung sinasabi ng matatanda, may opinion din yung iba. Pero para saan pa nagkaroon tayo ng experts, 'di ba? Alam nyo, kahit ito yung mga sinishare namin sa inyo, it's up to you. Paano nyo i-absorb o paano nyo kukunin yung mga ano. Pero it's your choice how to filter it. Di naman lahat din na sinasabi namin is we demand you to follow it. Pero sinasabi namin yung realidad. For example, real talk lang. Napapansin ko lang po, no, I'm a teacher, no, for almost 12 years, no, 13 years na nga actually. Nag 10 years na ako sa Department of Education. And napapansin ko lang sa ibang magulang, no, hindi pa nila, una pa lang, doon pa lang, medyo nagkakaproblema na tayo. O, real talk lang, family planning, uso ba sa mga Pilipino? Parang hindi. Sorry po ah.
Pero guys, doon pa lang po sa part na nagpamilya ka, it's very important to plan your family. Kasi yung iba parang ano lang, bara-bara lang. Sorry real talk once again. Ang sa totoo lang po, sa ayaw natin sa gusto, ang pagkakaroon ng anak, gastos yan. Pag-aanak pa lang, 'di ba? CS or normal. Kahit nga, 'di ba, we cannot just, iaasa, sabi nga nila, 'di ba maiaasa lahat sa public or government. You need also to build what is needed to be builded. And what is that? Your savings, your funds for all of this. Ito, ang sabi nga dito ni Ma'am Krisha, no, assessment pa lang po 5K. Depende daw sa lugar. Sabi ni Ma'am Iris Peña Florida Barboso. Tama, So tama yan. kami, I have a good example. The reason kung bakit hindi pa namin sinusundan si Carl, kasi nga, doon pa lang kay Carl, kulang, hindi pa namin nabibigay lahat ng kailangan niya. Hindi pa siya nagsasalita. Kailangan niya ng panibagong speech therapy. So, kailangan mailagay yun sa budget. Hindi mo po pwedeng sabihin, Mhm. pera lang yan. Oo, pera lang yan. Kaya mo kitain. Kaso ang tanong, kaya mo bang i-provide lahat? Ito para sa akin, sa lahat po ng magiging ama, ama na, o bilang provider, breadwinner, pag hindi ka marunong mag-set ng budget, that's it. It's all over. Kung lahat na lang, bahala na si Batman, bahala na bukas, ay malaking problema po yan. Maniwala po kayo, ang dami ko po kilalang nabaon sa utang dahil dyan. Hindi po totoo yun, Coach, na bahala na bukas, totoo. bahala na si Batman. If you Kasi ako cannot yung plan anak your ko, budget, yes, go Ma'am Sheila. kasi yung anak ko 11 years old na, sir. Hindi pa rin nasusundan. And that's the same reason na meron ka. Same reason natin ng husband. 'Di ba? Although marami din ang totoo naman din, sinasabi din naman na iba and I accept it na kailangan ng kalaro ng anak ko. Eh marami naman siyang kalaro sa Kidsuna sa ngayon. Okay, pamangkin niya nandiyan na, 'di ba? Kasi kung gagawa ka lang ng anak na kasunod dahil gusto mo lang may kalaro yung anak mo, medyo mababaw yung rason na 'yon. Siguro, susundan mo siya para at least may magte-take care also, additional take care dun sa anak mo. Kaya lang, bakit ipapasa natin yung responsibilidad sa kasunod niya? Siyempre, again, there is also a risk. Ito po I don't wanna, give fear to those na katulad natin na merong special chat. Pero according sa pinsan ko, no, si shout out kay Ate Cindy na nasa Oman, ang sabi niya, may chance din po dahil nga po namamana po yung sakit na autism, pwede yung kasunod, meron din. Pansinin niyo po ilang magkakapatid, meron. So, para po sa akin, napakahalaga ng financial capability. Napakahalaga po na check out po natin. So again, kung sa tingin mo hindi sapat ang trabaho mo, then add another one. Sa Pilipinas na nga lang hindi normal na dalawa, tatlo trabaho mo eh. Look at Ma'am Sheila, no, a mother. Pero napansin niyo po yung mga trabaho niya, manager, at iba't ibang kumpanya pa. Ako po, I'm teaching from weekdays, no, 8 to 5. O other than that, may iba din po akong ginagawa. I'm doing financial advising, coaching, mentoring din po sa mga kapwa ko financial advisors. So, for me, that's normal. And ngayon po, I'm doing this social media approach of doing live podcast. So, hindi yun masama. I'm no shout out yung kaninang aking kumpare din, si Sir Rain Sabino. Teaching sa high school, DepEd, teaching sa college, so CHED, at DJ pa tuwing weekends. O grabe, walang pahinga. Hindi ko naman sinasabing patayin nyo ang sarili nyo sa pagod. Pero very simple lang din po. Kung sa tingin nyo, hindi nyo kaya magtipid, no choice ka. Kailangan magdagdag ng income. And that is magdagdag ka din ng pagkakaabalahan mo. Ang problema din po kasi sa atin, mas marami pa tayong oras sa mga bagay. Sorry I will talk again. Sa walang kwenta. Pag ang social media, wala kang ginawa kundi mag-scroll up, scroll down, magmarites sa buhay ng iba. Oh my God, ano ginagawa mo sa buhay mo? Hindi mo pinapaunlad ang sarili mo pagka ganun. Tama yan, tama. I'm telling my students, hindi porke shifting kayo, umaga lang kayo mag-aaral, yung hapon, libot na lang, mali po yun. O ang gagawin nyo, magtutulog kayo. Bakit? Ang pagtulog po, gabi. 'Di ba? There's a saying, ang sabi po, if I'm not mistaken, is Benjamin Franklin, no? Go to bed early
wake up early in the morning, it will make you wise, healthy, and wealthy. So, gawin po natin yung tamang pattern. Iwasan ang pagpupuyat, gumising ng maaga, gawin ang lahat ng dapat gawin na task, alam ng bagong mga skills, at higit sa lahat, linangin pa yung sarili. And katulad po nito, kung ang mga magulang natin, yung mga parents natin hindi pa kaya magpa-therapy, linangin niyo po yung sarili niyo sa mundo po ng ASD para matulungan po natin ating mga anak na kahit hindi pa siya nagte-therapy, hindi po siya mapag-iiwanan ng sobra. Kasi po, pag po ang mga batang may ASD na pabayaan, malaking problema po. Nandiyan na po yung nadadagdagan po yung kanilang mga problema like lumalala yung tantrums. Yes po, meron po nananakit. No, naalaman ko po yan, meron po biglang nanununtok, biglang nangangagat. Ayan pa yung isa yung nangangagat. Very ano po sa steam nila yung pangangagat. And I'm thankful no since nagkaroon po ng early intervention anak ko. Very behave po yung anak ko, talagang I will say, hindi po siya yung tipo ng tao na talagang mananakit. No, kahit masaktan anak ko, hindi siya gumagante and hindi rin po siya nagwawala. So it's because nagawan po ng early intervention. And talagang patuloy din po, hindi po namin nito. Ginagawa po namin sa abot ng makakaya. So, same with you, no, Ma'am Sheila. So, other than therapy, ano po ba yung mga additional po na care and assistance na binibigay nyo sa inyong law or loving one? Ayun, bukod nga dun yung special education. No? So, isa pa yun sa mga expenses din. And then yung mga basic wants and needs na nila. No? Importante talaga yung mga expenses talaga. Medyo ma-assess natin yung ating financial situation, yung current at realistic siya dapat. So, ayun nga yung step 2 pa lang tayo, di ba? Parang step 1, finding your communities. Step 2 is to assess mo yung financial situation. And then, kung pupunta naman tayo dun sa pangatlo, step 3 natin is to learn the landscape. Ang ibig ko sabihin dito is yung explore mo yung mga vital programs and resources na pwede mo makakuha para sa bukod sa dun sa alam mo na yung situation mo, di ba? Pag nalaman mo na yon at na-assess mo na yon, then alamin mo rin kung ano ba yung mga available na help. So, ito na, bibigyan ko na rin kayo ng konting idea, no? Yung PWD ID, sobrang, mahal na mahal ko yung PWD ID ng anak ko. Not only for the discount, pero yung priority na nakukuha niya. Kasi imagine your son, kumari, ipila kami sa isang mahabang pila. Magta-tantrums yan. So, ang mangyayari, dahil may PWD ID kami, doon kami pipila sa priority lane. So, sa mga merong children or merong mga kasama or loved ones na may disability, sinabi ko na kanina yung 7 categories of disability. Kung meron kayong gano'n, pwede kayo mag-apply ng PWD ID sa nakukuha to sa mga cities and municipalities where you belong. So, ano yung mga basic requirements? Sabihin ko na din, no? Ang mga basic requirements dyan, unang-una yung diagnosis from the doctor, birth certificate or valid ID, pictures, kailangan din yan para dun sa ID, barangay certificate or barangay indigency, and ayun, makakuha na kayo ng PWD ID. Ang maganda pa dito, napakabilis nila i-process. Kasi nga PWD, di ba? So, pinabilis nila, within 10 minutes makukuha mo ng mismong card. So, ang advantage yan, ayun, may discount ka sa groceries, sa food, sa mga commodities. And some cities actually, may mga regular assistance sila para na financial. No? And then yung priority nga. And then yung mga, kahit sa parking nga lang mall, magagamit mo yun kung may PWD ID ka, so pwede kang mag-park sa mga slot for PWD. So, take advantage natin yun. Kung wala pa kayo niyan, kumuha kayo. Sir Ali, kung wala, kakuhanan mo yung anak mo. Ay, Diba? Ma'am Sheila, I'll tell you, for ilang months pa lang pinag-aralan ko na lahat yan. And since nagkakaroon na kami ng, syempre, ng expenses, additional expenses, no, sabi ko nga nung panahon na yun, akala mo dalawa na yung kotse ko binabayaran. So,
talagang nagagamit ko talaga siya. You mentioned the mall. Yes, 'di ba? Doon ka sa entrance lagi, napakalapit. And yun nga lang po no, nakakalungkot. Yung iba, ginagawa pa rin po yung pagkuha ng pwesto ng PWD. Kayo ba gusto niyo bang ma-PWD? Bakit niyo po kinukuha? Kaya nakakatuwa po Oo yung nga. mga malls na merong security guard na pag bumaba ka ng car, tatanungin agad, nasan po yung PWD ID? Sino po yung PWD? Nakakatawa. Saludo sa mga malls na gano'n, no? Kasi yung iba po talaga medyo bad. Kinukuha lang nila dahil gusto nila sa malapit. Next po is I just want to shout out Ma'am Girly Ortiz Esada. We have also Ma'am Mitch, Ma'am Mitch Aldim, si Ate Telma Olidan, Ma'am Maria Monreal, Ma'am Abigail Tuse Recente, UM Marian Lapus, Renz Dizon, Bro, Jan Nathaniel Manulet Roque, hello po. Cyril Grace Serrano, hello. Ma'am Camille Kiokon, Liam, Kyla Sebastian Santos Matutina, hello po. Ma'am G. Cordero, B. Ruby, hello. Classmate, kamusta ka na? And my Spanish wife nanonood din and si Ma'am Veronica Antonio de la Cruz watching live. So please, sa lahat po ng parents na wala pa po PWD ID mga anak nyo, go to the municipal welfare. Doon po sa, normally po DSWD po ito. And take note po meron po ang pondo ang mga barangay. Sa barangay po namin sa New San Jose, nakakuha po ang aking anak. 3,000 din po. So shout out po sa bumubuo ng konseho ng barangay New San Jose. And also doon po sa dinulupian din po si Mayor Tong. Hello po at sa pamumuno po namin mayor doon ay nakatanggap din po ang aking anak ng 5,000 pesos inaninsan and doon din po sa DSWD doon. So meron po talaga mga pondo para po sa mga PWD. So kailangan po maano po natin to kasi sa tax din po to ng bayan eh. And nabanggit mo no, other than this, yung mga benefits na kailangan po nilang makuha is also kailangan shout out si Ma'am Edita Calar Aquino listening while checking students' outputs. Hello po Ma'am Edita. Si Sir Consensino de Jose, thank you. Tama daw po yung sinabi ko kanina with regards to financial plan. So napag-uusapan man din no, Ma'am Sheila no. Kanina may nagtanong din no. Ang sabi, tanong niya, syempre dahil nasa insurance industry tayo and may nagtanong bigla ang sabi niya is yun daw po bang merong ASD is qualified pa daw po ba mag-apply po ng life and health insurance? Ito po ay question coming from kanina, wait lang. Si ano to eh? Okay, pinasa kanina to ni Ma'am Jenny and I think eto. And thank you so much, Ate Jenny, for raising this question. Baka hindi natin kasi masagot, so sagutin na natin ngayon. So, ito ay galing kay Ma'am Jaire Joy Pontongan. So, what's the answer to that question? Pwede ba daw ba maka-apply ng life and health insurance ang may special needs? And that goes to the step number 4. So, kasi yung step number 4 is to speak with the trusted experts. So, sa totoo lang, with regards sa pag-manage ng financial planning ng mga may special needs families, no, isa doon is yung financial advisor. Kasi, kumbaga, ina-navigate mo yung education, yung insurance and finances and legalities, no? Kaya, kapag nagre-raise ka ng child with special needs, kailangan mo humingi ng payo sa financial advisor and sa lawyer or sa mga special needs advocates. So, with regards to the question naman, yung specific answer to that is, dahil nga ang broad ng disability, di ba? Actually, it could be insurable, but it could not be. So, can be and cannot be. So, iba-iba kasi ang actually sa sunlight na lang muna. Total doon tayo sanay. Meron na akong napa-insure na mga children na may disability. Kasi nga, depending pa rin doon sa mismong condition ng bata. So sa totoo lang, sa ibang insurance company, nag-try ako na i-apply yung anak ko. Kasi sa sunlight is na decline, not really decline, but postpone. Kasi nga, Hello, nung Ma'am una Sheila. parang look Ayan, at go.
parang ang lungkot ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit hindi insurable yung anak ko? Ang unfair. But we need to consider and we need to understand that insurance is also a business. And kumbaga, pag sinabi mo insurance, risk sharing yun eh. And it will be unfair sa iba na wala namang ganoong condition, tapos same lang ng premium na yun na babayaran nila. So, nangyayari either substandard rate or mas malaki or na-decline. So, ano naman yung pwede nating maging step para merong financial protection yung bata? So, ang lagi kong ina-advise sa parents with special needs is ang unahin nyo munang insure yung sarili niyo. Kasi yung mga needs ng bata, saan ba manggagaling? Diba sa income earner o sa breadwinner? And pag may nangyari dun sa breadwinner, either death, disability, sickness, or accident, walang income, saan kukuha ng mga needs na para gamitin sa expenses yung bata? So, dun pumapasok yung importance ng insurance pagdating dun sa bagay niyo. So, to answer that question, yes, pwedeng insure. So, depende pa rin sa kalagayan ng bata. And, yun nga, kung hindi ma-insure yung bata, insure muna yung breadwinner or yung parents. That's Yes. the answer to that. Thank you so much, Ma'am Sheila, no? So, meaning talaga, very important na una, hangga't maaari, pagkapanganak pa lang po ng ating mga anak para hindi na po sila dumaan sa medical requirements or kahit anong requirements is kailangan po talaga as much as possible magpa-insure na po natin ating mga anak. 17 days old pa lang. I think kung ako sa totoo lang, anak ko, ano yan eh, nung pinanganak, may butas pa nga po sa puso, kaya nintay ko pa mag-close. Kung sana po na hindi po, alam niyo po yon, hindi ko siya in-insure talaga. Nung na-diagnose siya ng ASD, ang sabi daw po ng mga kapwa ko advisor na nag-i-insure po ng ganon, is hindi na daw po postpone. Kailangan daw po umabot ng 15 to 18 years old yung bata bago mapa-insure, and under consideration pa yon. So, Coach Tatiana Cyril Alvarez Castro is watching po. Hello po, Coach. At ang sabi niya nga po dito is meron daw guidelines na, lalo ng ating company, no, with regards to this. So, kailangan magbigay ng report from qualified doctors. Under consideration pa rin siya. And ask copy doon po. So, that's true also. Sabi po ni Ma'am Edita, ako po ang may policy next ang husband ko, tapos beneficiary ng anak namin ng parents. Again, it's very important, no? Kung sino po ang breadwinner, the father, the mother, sila po inuuna kasi sila income source. Tsaka po, pagka kayo nagkasakit, sino po asahan nyo? Anak nyo. Siyempre, hindi. Ang asahan nyo, yung insurance na meron kayong policy. So, ikaw, Ma'am Sheila, siyempre, the golden question. Siyempre, gaano ba ang sapat na insurance na dapat meron ang isang magulang and then bago magkaroon ang mga anak? So, yun nga, alam naman natin as financial advisor, how much is enough, di ba? Tinatanong natin, no? Sa totoo lang, ideally, dapat 10 times the income. Pero dapat magpa-extra pa tayo. Yung 10 times ng annual income, yun dapat ang coverage ng isang parents or ng isang tao. So, halimbawa, ang income mo is 200,000. Ito times mo yun, almost mga 2, times 10 mo siya, mga 2 million dapat yung coverage, di ba? So, ano yun, depende pa rin dahil kung may special needs ka, kailangan mo i-compute din kung paano ang gagawin mo dun sa anak mo. Kasi mas malaki yung kanilang expenses than the normal ones. So, kailangan bukod doon sa pinaka-life insurance, meron ka ring health insurance. No? Example ko na lang, meron akong isang co-parent dun sa school ng anak ko. No? Siya yung sole breadwinner ng family. And then, nung nag-work siya, actually nag-work siya abroad as a nurse din. So, nung mga January lang yon last year,
kumuha siya ng health insurance, yung Sunfit and Well natin na comprehensive. Di ba? Kumuha siya nun. So, nung kumuha siya nun, dahil nag-work siya sa hospital, marami siyang mga health benefits din. Pagkuha niya, ito na, nung July, January siya kumuha, July. Pagdating ng July, na-diagnose siya ng cancer. So, ayun, inoperahan siya at all. Nung inoperahan siya, wala naman siyang nagastos kasi sa hospital siya nagtatrabaho, benefits nila yun. Pero yung napakalaking tulong ng insurance kasi huminto siya sa work, di ba? For some time, huminto siya sa work. Tapos, umuwi siya sa Pilipinas. Siyempre, kailangan niya rin to spend time sa family. Dumaan siya sa napakahirap na stage. Diba? So, ginawa niya, yung pera na claim namin, tinulungan ko siya i-claim, no? At sa Sunlight, sobrang bilis pa. As in, hindi pa siya halos nakakaano sa ospital. Hindi pa totally nakaka-recover na Ayan. dumiretso na sa kanyang bank account ang kanyang claims, no? To think sa Singapore pa yun na talagang diretso sa bank account niya, no? So, thankfully, yun ang ginamit niya para makauwi sa Pilipinas, mapagpatuloy yung income niya, income protection, diba? Mapagpatuloy yung income niya at nagamit pa rin pag-therapy. Sabi niya sa akin, thank you, Sheila, kasi kung hindi mo ako pinilit, hindi mo ako inopera, siguro natigil na yung therapy ng anak. Dahil siya nga yung sole breadwinner. So, ganun, dapat bukod sa life insurance, meron ding health insurance. And then, kung meron ka pang ibang dependents, kumari yung asawa mo, o kaya may iba ka pang anak, kukuhanan mo rin sila ng health insurance kasi pag sila naman yung nagkasakit, ganun yun, mababawasan na naman yung gagamitin mo para dun sa special needs children, di ba? So, ayun, talagang ang daming dapat i-consider. Mm. Sobrang totoo yan, Ma'am Sheila, no? Kasi, imagine, no, lalo na po yung mga provider po dyan, no? I cannot say if it is the father lang, minsan yung mother yung mas malaki yung sahod. Imagine kung hindi yan kayang pantayan ng spouse mo and ikaw ang nagkasakit. O, paano na yung gastusin nyo? Samantalang, normally, when tumaas ang ating mga income, tumataas din yung ating lifestyle. And that is napakahirap din talagang i-stabilize. Kaya payo po talaga namin, no, lalo na po doon sa mga magulang na ang gusto ini-insure una ang anak, the golden question is, paano po pag kayo ang nagkasakit? 'Di ba? Although totoo 'yun, ang mga bata vulnerable po sa sakit. Hindi naman po ibig sabihin nun excluded na kayo sa sakit, sa aksidente o unforeseen events. So it's very logically to say inuuna talaga ang magulang. Kung sino ang income generating person or provider ng family, sila dapat ang mauna. Okay, Ma'am Sheila, alam mo ba ang dami nating napag-usapan. It's been an hour or more. Pero I think we should wrap it up and also say ano pa yung mga iba pang bagay na gusto nating sabihin. We still have 21,000 viewers right now. Thank you po sa lahat sa nag-tune in. Hindi pa po tayo tapos. Ma'am Sheila will be having to say other additional reminders and also golden tips para mas matutunan natin at masulit ang gabi na to. So, ayun nga. So, kukumpletuhin na natin yung mga steps, no? Tapos na tayo makipag-usap sa mga trusted experts natin, no? So, sa pakikipag-usap sa trusted expert, pwede yung financial advisor, pwede rin yung lawyer. Bakit kailangan ng lawyer? Kasi yung lawyer na yun naman yung sa estate. So, lalo na dun sa mga, kung sino ba yung mag-aalaga sa anak mo, kung gusto mo iset in the future, kung sino ba yung bibigyan ng special power of attorney. So, kailangan din humingi ng tulong sa mga lawyers, especially those na may specialization sa pag-care ng mga legalities para sa mga special needs. No? And after you speak with the trusted experts, ayun na yung step 5 that you will set goals na. And when you said setting goals, merong short term, may long term. So, sa short term na lang, nandun yung income. Katulad ng nabanggit mo kanina, sino ba yung mag-work? Sino yung hihinto? May ganong eksena di ba? Yung sinong mag-work, sino yung hihinto para tignan yung bata, ano ba yung budget, paano yung pag-aaral niya, paano yung therapy niya. Yun yung mga short term. And yung mga long term naman is yung paano yung estate. Paano niya, lalo kung nag-iisa siyang anak, sino yung mag-aalaga rin sa kanya?
sino yung makakasama niya pagtanda? Siyempre, yung parents kadalasan na, di ba? And then, yung mga properties and assets, paano mapupunta yun sa kanya? Paano make sure na siya yung makikinabang doon sa mga assets, di ba? So, ayun, iset mo yung goals mo. Ngayon, kung naset mo na, sa totoo lang, as the child gets older, nag-iiba yung goals. So, get your plans set ngayon, but be ready to adjust, to amend the plans as things change. Kasi magbabago yan. No? And sa totoo lang, kids with disabilities kasi often achieve more than we dare to hope for. Minsan kasi akala natin sa totoo, ay hindi niya kaya to. Minsan ganun ako, kahit ako sa sarili ko, aminado ako. Minsan sabi, ay hindi niya kaya makipag-socialization na ganyan, hindi pwede. Hindi siya pwedeng sumakay ng airplane, tingin ko, hindi ka. Pero sa totoo, minsan na hindi lang natin nakikita yung possibilities, no? So tama lang naman na maging realistic. So ang tingin ko na pinaka pwede natin gawin is to prepare for the worst, and once everything is in place, put it aside and allow yourself to hope for the best. So ayun na, nag-set ka na ng goals, no? Step 5, no? That's the time you will proceed na sa step 6, where you build short and long-term goal strategy. So, yung mag-strategize ka na. That's the next step, no? So, kung ginagawa mo to yung strategizing, so it helps you to consider short and long-term needs when making plans for your children. So, ano yung mga short-term? Dahil may short-term goals tayo, no? Ano yung mga strategies for that? Income loss. Diba? Kapag yung isa sa parents, nawawala ng trabaho dahil na kailangan mag-alaga sa bata. So, sa mag-asawa, kung dalawa silang nag-work, diba? Sa mag-asawa, sino ba doon yung parent na mas malaki yung kita, na may better health benefits? Yun ang magstay sa work. And kung wala naman, kung single parent, i-consider yung work from home setups, no? Gaya nga ako, sir, sa totoo lang, sa dami ng trabaho ko, na sinabi mo kanina, di ba? Yung trabaho ko na yun lahat, purely 100% work at home. And yes, manager, di ba manager, nagmamanage pa ako ng tao, pero nasa bahay lang ako. Nagmamanage ako nagpa-process ako ng claims ng mga clients ko, nasa bahay lang ako. So, pwede tayo mag-explore. Actually, yan, si Sir Ali, no? Pwede rin kayong lumapit sa kanya. Kung gusto niyo maging part of his team, maging part of my team, sa mga parents din na gusto ng work from home setup, pwede rin sa akin mag-approach, no? May commercial. Pero sa totoo, ako kasi, mula nung sobrang mahal na mahal ko yung trabaho ko sa Sunlight. Sa totoo. Minsan nga naiiyak-iyak pa ako pag nag-aka-award ako. Naiiyak pa ako, or kumari meron ako napaprocess na claims. Sobrang taba ng puso ko kasi biruin mo, nakakapagtrabaho ako. At the same time, nag-earn ako. Tapos may purposeful and fulfilling career ako. Sabi ko, nakakatulong ako sa tao. Tapos, ang pinaka-bottom line is naaalagaan ko yung anak ko. So, sobrang important. So, balik tayo sa short-term strategies. Yun nga, yung income loss. Pwede natin gawin yun, yung mga work from home setup. And also, isa sa short-term din is to build your emergency fund. Pag magbibuild ka ng emergency fund, ang purpose nito is para sa mga emergencies, like yung mga biglang nawalan ng trabaho, or merong medical emergency. So, kailangan meron kang yung liquid na mabilis mong makuha, emergency fund. So, now, as financial advisor, tatanungin ako, magkano ba dapat ang emergency fund? So, ang emergency fund, ideally, is equivalent to 3 to 6 months of your expenses. Kung ang expenses mo per month is 20,000, dapat merong 60 to 120,000 na nakatabi na mabilis makuha. That's one short-term na strategy. Build your emergency fund. Build your future fund. Start mo na yan kung kailan hanggang kaya. Diba? Kung hanggang kailan, gaano kaaga mo pwedeng simulan mo na. And then, yung pagbabudget, yung mga expenses na yan, iset mo na yan. And then, yun nga, yung kanina na nabanggit na natin, maglagay kayo ng health and life insurance coverage, especially yung parent. Sa bata, hindi natin masabi kung pwede or hindi. Pero, yung parent man lang, i-secure na natin. So, ayun, kahit na small na coverage, pwede na kaysa sa wala.
kung ano lang yung kaya natin i-set aside. Kasi pag dumating naman yung talagang blow, yung kunwari nagkaroon ng death, disability, or illness, doon naman tayo yung may malaking problema. So maganda na yung medyo mag-a-adjust ka ng konti. Kaya nakita nyo sa step 2 kanina, no? Alamin nyo na kung saan tayo pwedeng mag-cut down ng expenses. Kasi yun nga yun, pwede tayong mag-adjust from that. And then, yung sa long-term na goals naman, na strategy na pwede natin gawin is yung estate planning. So, ito na yung makikipag-usap na tayo sa lawyer, sino ba yung mga healthcare proxy natin, sino ba yung mag-aalaga sa kanila. And yun, i-discuss mo na rin sa family mo kung ano yung sino ba yung makakatulong para protektahan yung future ng bata. So, ayun na yung meron, gagawa ka na ng will, isi-set mo na kung anong mangyayari dun sa properties mo. Yun yung mga long-term strategy. Tapos, kung ayaw mo naman ng legal at napopormalan ka sa legal, you can also write a letter of intent. No? It does not require a lawyer. So, dun, include mo lang yung mga needs ng anak mo, mga instruction mo, i-address mo dun sa person na pagkakatiwalaan. Parang sulat lang, parang huling habilin ba? Ganun. So, pwede mo yung gawin. No? And then, yun ulit, isa rin sa long-term goals yung life insurance and retirement savings din yung mga ganun. Kailangan mo rin simulan yun. And the last step na, ito na tayo sa last step. Yung anak ko. Sa last step natin, step 7, is to get organized. So, paano ba maging organized? So, ano ba yung mga dapat mong gawin to get organized? Unang-una sa lahat, gather mo muna lahat ng mga information mo, information ng anak mo. Gaya ng birth certificate, mga insurance policies, itabi mo yan. Yung mga username, password sa mga online services, yung mga sa bank, sa mga portal, invest, lahat yun i-safe keep natin. Emergency contacts, kailangan din yan natin nakatabi. And then, yung mga medical information, lahat ng mga documents at mga records and mga equipments, pati mga allergies, lahat yan dapat nakaset at nakatabi. Also, yung financial information, mga investment, mga assets, mga titulo ng bahay, nakatabi yan. And then, yung mga legal documents like yung will, yung letter of intent, pwede rin, or yung mga power of attorneys, yan. These details kasi can help you pag biglang nagkaroon ng crisis, pag kinakailangan mo ma-access tong mga information na to, dapat organize siya. So, ayun yung step 7. Yun. So, yun na yung pinaka-process of financial planning pagdating sa mga bata na may special needs. Yun ang wrap ko, sir. Grabe, no, Ma'am Sheila. I was so, diba, amazed how organized you are. Thank you so much. Sabi nga ni Coach Tatiana Cyril Alves Castro, ramdam ko ang puso mo. Talagang, truly, no, parang sabi ko nga, you've been ahead for me in 1 year, pero yung experience and sharing mo, kala mo pang dekada ka ng financial advisor. And I salute you that. Minsan ang mga Pilipino and ating, I know, do also, no, sasabihin talaga na, minsan, ba't mo ginagawa yan mamamatay ka na ba? Alam mo, ibang tao pagka insurance pa lang, papatayin mo ba ako? Alam niyo po, kahit hindi po kami dumating sa inyo, mamamatay po talaga tayong lahat. And wag po kayong magpakanega doon. Parte po talaga yon. Mabubuhay ka, mamamatay ka. So, kung alam mo nang mamamatay ka, ba't di mo pa paghandaan? Yung sinasabi mo paghandaan dito, hindi po yung literal na ngayon pala iniisip mo na kailan ka mamamatay. Iniisip mo paano pag naiwan, ano yung mangyayari, 'di ba? Yes, totoo po 'yan, coach. No, parang matagal na talaga siya. And Ben, really doing every single day na pagpa-financial plan sa kanya mga clients. So, yun po yung role po namin, no? Not just to share you kung ano po yung makukuha po ng pamilya nyo, it's also kung gaano mo sila kamahal. Kasi with or without you in the picture, makakatapos ang inyong mga anak. Kung may pangarap kayo makabili ng bahay at lupa, matutupad. Kung may pangarap kayo magkaroon ng negosyo para sa long term po na sabihin na nating pag-unlad ng inyong pamilya, lahat yun pwedeng matupad through insurance. And nasa inyo po yan. Sabi ko nga sa inyo, wala naman kaming
price tagging dito eh. Kayo nang bahala. If you want to, if you know the purpose of this is mainly purpose is for your family, for your future, eh napakadali lang pong magtanong. All you have to do is to ask and seek knowledge. 'Di ba? Kayo din po, pwede po kayo mag-self-study. Pero sabi ko nga sa inyo, iba pa rin po pag guided kayo. Okay. So, Ma'am Sheila, no, ang dami talagang napaka-valuable insights and sharing. Truly talagang nagma-manifest dito kung gaano ka kamahal ang iyong anak, and so those to the parents who also have katulad natin na may pero silang special needs. And kahit gabi na, maniwala ka, 18,000 viewers pa rin tayo. And then time to shout out Wow. once again sa Thank mga you. nanonood po. We have Rose Ann Fortune. Hello, friend. Kamusta ka na? Joshua Manalansan. Malamang nandito rin sa Wawas Burger, San Jose. Joke lang. Valerie Ramos is there. Kristen Lay, Olea Samson. UM Tony Yuson. Hello. Ate Joanna Malyari. We have Ma'am Girly Adolfo once again. Cecilia Arevalo. Ma'am Renchel Tala Telles. Ange de Ocampo, Erickson Sadsad, Paul Ponyo, Sir Paul, hello, and still Ma'am Jenny is there, and Miss Macaulay, Erlyn Gutierrez, thank you so much from Zambales po ito. Congratulations Sir Ali and Ma'am Sheila, very successful collaboration. And I do also want to invite everybody, basta may ma-share po kayong very fruitful sa ating mga audience, you are very much welcome in my podcast. So once again, nakita po natin yung value, napakaganda ng pagpaplano, napakaganda na may alam at higit sa lahat, napakaganda ng protektado. So, Ma'am Sheila, anything else you want to say to our dear viewers right now? You can promote yourself sa area ka, where can they meet your clients face to face? And kung naman ano po ang mga contact details mo para masundan ka rin ng iyong mga sabihin na nating dear clients and clients to be. Ayun. So, actually ito, makikita nyo naman yung Facebook ko. Open naman siya. Pwede nyo ako i-message doon. So, hindi lang para maging client ko or what, kung meron kayong kailangan pa na ibang information. So, actually, yung mga sinabi ko na mga details na yan, it's parang hindi lang naman siya para sa mga special needs children, no? Or families, no? Sa totoo lang, yung pagkakaroon ng financial planning, hindi lang yun para sa mga may special needs, no? Every family dapat ginagawa talaga yun. Kahit na yung mga sinabi ko na get organized, ganyan. So, kailangan din yun lahat ng bawat pamilya. Kasi bawat pamilya may expenses, bawat pamilya may mga needs, may mga wants. So, pag kailangan nyo ng mga payo, kailangan nyo ng mga payo from your financial advisors para makapag-financial planning kayo. Open po yun. Pati ho yung kung sino man yung nag-invite sa inyo to watch the podcast, no? Pwede nyo po silang lapitan para po sila na po mismo yung magbigay sa inyo. Basta, kasi lalo na yung mga may special needs, no? Kasi sila yung mga hindi komportable na makipag-usap or i-discuss kung very sensitive sila pagdating sa ganitong bagay. So kapag ganun nga po, pwede po kayong lumapit sa amin, kami mga financial advisors. So, not necessarily naman kailangan maging client namin kayo, no? Isa rin yun sa purpose po namin sa pagiging financial advisor. Ang parang pang Miss Universe ang sagot, di ba? Pero yung purpose po talaga is yun din po. Ako personally, yung purpose ko talaga makatulong kasi nga ako mismo, parent nga po ako ng may special needs. Gusto ko rin makatulong sa ibang kapwa magulang. Special man or hindi yung anak nila, dapat po gawin po natin yung planning talaga para sa protection ng mga bata. Thank you Thank you po sa lahat ng nagstay hanggang ngayon. Ito nga, ang sabi nga ni SM Tish, no, congratulations Sir Ali and MC Sheila. Ma'am Iris Peña Florida Berboso, thank you for sharing. Very helpful. Ma'am Raquel Ostero, thank you Sir Ali and MC Sheila for sharing your knowledge. Alam nyo, kami po ang dapat nagpasalamat sa inyo for staying with us until ganito. It's already 10:46 at mag-11 o'clock na. So once again, follow Ma'am Sheila de Guzman on her Facebook. Kung ano po and contact details niya po is i-comment niya po dito, and also me. Ma'am Sheila, you are from Manila, no, right? Quezon, ano rin ako ganun eh. Quezon City, Bulacan, and Caloocan. Ikot-ikot.
Quezon City, okay, and Bulacan. So Correct. all around the world. Yes, all around naman. Kahit sa bahagi ka ng Pilipinas o kung nasa ibang bansa at uuwi ka pala ng Pilipinas, pwede naman. So also with me, syempre si Ma'am Lucena Carpio, thank you so much din po. And from Bataan and Pampanga area, gusto niyo na face to face or no commitment involved. Kung ano lang po yung gusto nyo at maitutulong ko sa inyo ma-add value. So again and again, thank you so much everyone. Alam ko may pasok pa tayo bukas ng Tuesday, bukas ng umaga, maaga gumising at tayo po ay manalangin lagi bago matulog at ipagpasalamat ang buhay na meron tayo at anumang biyaya. Always count the blessings and not the problem. So with that, thank you so much and God bless. Ma'am Sheila de Guzman, maraming salamat. Ang dami mong fans ngayong gabi na to dahil sa napakaganda mong sharing. So thank you so much once again. Good night. God bless.